Welcome to Donmar TV News Channel. Iginiit ni Presidential Aspirant Senator Panfilo Lacson na hindi niya iiwan si Senate President Vicente Sotto III. Ayon kay Lacson, walang katotohanan ng mga lumalabas na balita na makakatambal niya si Davao City Mayor Sara Duterte. Ayon sa senador, bilang respeto na rin kay Mayor Sara, mananatiling kapartner niya si Sotto. Batid din anya niya na ganito rin ang posisyon ni Inday Sara para sa kanyang katandem na si Ferdinand Bongbong Marcos. Una na ring nagpahayag si Mayor Sara ukol sa espekulasyon na ito at sinabing hindi kasiya-siya na talakay ng posibleng pagpapalit niya ng katandem. Hindi niya tinatanggap ang anumang kaisipan ng posibleng replacement at hindi niya iniisip ang anumang senaryo ukol sa kinakaharap na disqualification case ni BBM bago o kahit pagkatapos pa ng eleksyon. Sa panayam ng Politiscope, desidido naman si Leo Didi Guzman na bawiin ang umano'y nakaw na yaman ng mga Marcos kung sakaling siya ay papalarin sa paparating na halalan. Bilyon-bilyong piso anya ang maaaring makuha ng pamahalaan na maaaring magamit upang maiangat ang buhay ng mga Pilipino. Marami rin naman mga may decision na hindi pa lang maipatupad. Ay, hindi, nagkataka rin ako kung bakit hindi maipatupad at para mabawi, ay ipatutupad na lang natin. At re-reviewin yung lahat ng desisyon, aalamin natin lahat ng kinuha sa framework ng ay, nasa 10 billion yan, $10 billion. Ay kailangan nating mabawi yan. Kasama ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso si Health Secretary Francisco Duque III sa pagsisimula ng bakunahan kontra COVID-19 para sa mga batang may edad 5 hanggang 11 sa Manila Zoo. Ayon kay Moreno, walang dapat ipag-alala ang mga magulang sa bakuna na ituturok sa kanilang mga anak. So makinig tayo sa siyensya. Yun po ang tingnan natin. Wala pong masamang intensyon ang gobyerno na ilagay tayo sa alanganin. Ayon pa kay Yorme, sa mga susunod na mga araw, palalawigin ng Maynila ang kanilang bakunahan para sa mga bata sa ospital ng Maynila, lahat ng malls, eskwelahan at health centers. Samantala, pinangunahan ni Senator Manny Pacquiao ang groundbreaking ng Housing Community Center sa Barangay Subang, Daco, Mandawi City, Cebu. Ayon kay Pacquiao, bagaman tumutulong ang private sector sa pagtatayo ng pabahay para sa mga Pilipino, hindi pa rin ito sasapat para matugunan ang housing gap sa bansa. Ayon sa senador, gobyerno lang ang may kakayahan para lutasin ang problema sa housing. Ito anya ang isa sa kanyang magiging prioridad sakaling siya ang mahalal bilang Pangulo ng bansa. Sa Naga City, inilatag na ni Vice President Leni Robredo ang ilang hakbang nito at gagawin para sa kanyang presidential campaign kicks off bukas. Sa pagharap nito sa 300 media practitioners kanina, sinabi nito na gusto niyang pasimulan ang kampanya sa Naga City. Aram nindo na ako nagkandidato kag 2013. Mayong-mayo ako. Sa diri sa nang lakaw, mayo na si Sakuyang Agum, mayong masyadong makinarya sa luwas kang Naga, pero dinawanan kitang pagkakataon magsilbi. Bukas bilang pasimula ng presidential campaign, mag-iikot ito sa buong Kamsur sa pamamagitan ng caravan. Sa gabi, isang grand rally ang idadao sa kanyang hometown sa Naga City. February 9 nakatakdang mag-ikot ang ikalawang Pangulo sa Cam Norte, Albay at Sorsogon. Sa Sorsogon, magkasamang mga ngampanya ang dati niyang kalaban sa partido na si Governor Chis Escudero. Nag-ikot naman sa Bulacan si BBM, partikular na pinuntahan niya ang San Jose del Monte, kasama niya ang mga sinusuportahang mga tumatakbo bilang senador. Rappler kasi, although sabi ni Jay kanina parang hugpatulan, pero hindi. Kasi matindi yung kanilang nilabas na ano ba yan, editorial ba yan o report ba yan? Matindi ang kanilang akusasyon sa atin, sa SMNI, dahil sa sinabing disinformation at saka yung nagiging kalaban daw tayo ng mga kritiko ng administration, masyadong negative yan eh. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang, kung anong mga pinanguhugutan. At kaya mapipilitan akong magsalita kahit papaano ngayon at paliwanag natin, baka naliligaw sila. Alam mo partner, binanggit nila ako doon eh. Yes, may picture pa nga eh. Binanggit niya yung Usapin Bayan program at saka binanggit ako doon dahil doon sa issue nung nabanggit ko na nagsisinungaling si Maria Ressa nung ito humarap sa international community nung bigyan ng award. Eh totoo naman nagsisinungaling siya. Pinanindigan ko nga yun ulit. Nagsinungaling ka. Kasi ang pinalabas mo doon, mapanganib ang mga journalist dito sa Pilipinas. Hindi totoo yun. Fake news yun. Nagsinungaling ka talaga doon. Pinaninindigan ko yan. Dahil kasi hindi naman totoo. Kaya ka lang sinasabi mo may threat sa'yo kasi ikaw, kinasuhan ka ng libelo. Convicted ka. At hindi gobyerno ang nagpal sa iyo ng libelo, kundi si Mr. King, kilala ko pa yun. Negosyanteng matino. Sinira niyo yung buhay niya. Libelo, kaya ho kayo ay nakasuhan at guilty, napatunayang guilty kayo. So hindi
nakasuhan ka lang, sasabihin mo mapanganib na ang mga media sa Pilipinas. Hindi totoo yun. So yun ang sinasabi kong sinungaling. Okay, yung pangalawa, yung tungkol dun sa issue ng ABS-CBN, talaga namang marami silang violation. Marami silang naging problema. Tinatalakay ka na, ito'y 2 taong ko nang tinatalakay. Before pa ng, bago sila nasara, talagang tinatalakay ko na yung ABS-CBN. So, nagtrabaho lang ako at yun yung aking karapatan at obligasyon. Well, ganito. Para lang maintindihan nila at ng mga nakikinig ko sa atin sa buong mundo, alam nyo, malaking-malaki ho ang pagkakaiba ng broadcast industry kaysa sa print or anumang social media. Ito lang ho, napakasimple. Ang broadcast industry, merong prangkisa. Merong frequency. Lahat yan igaling sa gobyerno. Pag wala kang prangkisa, wala kang frequency. At yung prangkisa at saka frequency, temporary lang yan. Kahit na 25 years pang ibinigay. Pwedeng i-recall, pwedeng isuspende, pwedeng bawiin ng estado yan kung mali ang ginagawa ng broadcast industry. Kaya tayo merong obligasyong tumulong sa gobyerno. Hindi tayo pwedeng bigyan ng prangkisa at frequency para upakan ng gobyerno. Yan ang pagkakaiba ng broadcast. Meron tayong lisensya. Hindi katulad ng print o social media, kung ano man meron kayo dyan sa inyong malayang pamahayag na mayor's permit lang yan. O dokumento lang permit yan galing sa Security Exchange Commission. So ibang-iba kayo, wala kayong prangkisa, wala kayong frequency. Ang media, ang broadcast media, dapat talaga ay maging katulad ng paninindigan ni Chairman Pastor Apollo C. Kibuloy, maging national, yung maging kakampi ng gobyerno. Yung kung paano i-develop, paano ang ginagawa ng gobyerno ay ating tulungan. Di ba? Tama. Para sa ganon ay maiparating sa taong bayan ang nagagawa ng gobyerno. Obligasyon ho ng broadcast industry yun. Hindi po yun, hindi yung kasipsipan kung yan ang inyong gustong palabasin. Hindi yun paninira. Kasi nga, inuulit ko, yung frequency at saka prangkisa, yan ay temporaryong ibinibigay lang ng Estado. Kaya dapat, saan ka naman nakakita binigyan ka ng Estado ng prangkisa at frequency, o upakan mo ng upakan yung gobyerno. O dinagaya ka sa ABS-CBN. Kaya sila hindi narin yung prangkisa eh. Kaya hindi nabigyan ng prangkisa dahil wala silang ginawa kundi upakan ng gobyerno. Eh bakit na mapapayag ang gobyerno ng ganon? O kayo nga mga taga-Rappler, kung kayo ay taga Makati at meron kayong mayor's permit galing kay mayor, subukan nyo araw-arawin banatan yung mayor. Ayaw ko kung i-renew yung kontrata, yung permit nyo. O kaya araw-araw banatan nyo yung Security Exchange Commission. Tingnan natin kung anong gagawin sa inyo. Ganon po kami sa broadcast. Binigyan kami ng pribileyo, temporary, ng Estado. Kailangan natin suportahan. National building. Yan ang gusto ng aming chairman at ng SMNI. Kaya lahat hanggat maaari, lahat ng ginagawa ng Estado ay aming binabalita rito, lalo na yung magaganda. Kasi yun talaga ang balitang totoo. Bakit kami sasama sa inyong walang ginawa kundi manira? Eh wala naman hong katotohanan kadalasan ng inyong paninira. Di ba? So huwag niyong akusahan na disinformation ang ginagawa namin at kami yung umaatake sa mga kritiko ng gobyerno. Mali po yun. Umaatake kami kung alam naming mali ang kailang ginagawa tulad ng ginagawa ng komunista. Bakit, Rappler? Kayo ba yung mga komunista? Ay, yung komunista talagang bawal yun eh. Yes. Yung communism, legal yan. Pero pag merong armadong pakikibaka, labag yun sa batas. Alam ba niyo yun? Inuulit ko, ang communism, legal. Pero pag naghawak ka ng armas, armadong pakikibaka, labag na yan. Hindi na pwede yun. So dapat lang ho talagang tutulan at suportahan natin ng gobyerno kung ano ang ginagawa laban sa mga kalaban ng Estado na armado, terorista, komunista. So hindi ho yung disinformation. Hindi yun pag-atake sa kalaban ng gobyerno. Yun ang karapatan natin at obligasyon dahil naaayon sa batas. So, di ba? Kaya dahan-dahan mga taga-Rappler, kilala ko kayong marami dyan, kilala ko pa eh. Huwag ganyan, tayo lahat ay nagtatrabaho lang pero huwag yung personalin. Parang pinipersonal. Bakit? Ang dating nyo yung sinulat kahapon, parang nagpapaawa kayo eh. Parang naghahanap kayo ng kakampi. Kaya tuloy na ipaliwanag ko ang malaking pagkakaiba ng broadcast industry kaysa sa negosyo nyo. Malayong-malayo kayo. Wala kayong prangkisa eh. Wala kayong pinangahawakan eh. Ang sa inyo, mayor's permit lang at saka business permit galing sa SEC. Ay, ano ba yun? Kami meron din nun. Yun yung malaking pagkakaiba ng broadcast sa area yan eh. Hindi ho yung katulad ng online na kung saan-saan lang yung sinusulat. So, well, napanood ko yung press conference ng mga abogado kahapon at kung kayo magpapatuloy ng ganyan, hindi, mabuti nga, mababait pa nga yung mga abogado ni Pastor ni Chairman dahil puro warning lang eh. Ako, ang sinasabi ko sa inyo ngayon, kakasuhan talaga kayo. Baka hindi nyo alam.
Baka dumating yung araw, wala kayong ginawa, mga taga-Rappler, kundi magbiyahe, magpunta ng korte. Kasi alam ba nyo yung kasong libelo, kahit saan pwedeng i-file. At ang inyong sinisira, hindi naman si Chairman Pastor lang eh. Hindi naman si Pastor Apollo C. Kibuli lang ang sinisira nyo. Yung buong membro niya, yung lahat ng membro niya, sinisira nyo. At yung mga yun ay allowed mag-file ng kasong libelo kahit saan nila gustong gawin. Tama. Baka lahat ng rehiyon at lahat ng probinsya mag-file sila ng kasong libelo. O anong nangyayari sa buhay niyo mga taga-Rappler? Wala kayong gagawin kung hindi magpunta sa korte para harapin ang kaso. Inuulit ko, mabuti nga at mababait pa yung mga abogado, warning lang eh. Pero pwedeng mangyari yan. Inuulit ko, kahit yung ang member ni pastor sa buong mundo, ang pinag-uusapan ko lang dito ay Pilipinas. Lahat ng member ni pastor pwedeng mag-file ng libelo sa inyo. Sa lahat ng korte rito. Kung mayroong 1,000 court tayo dito sa Pilipinas, 1,000 libelo pwedeng ipile nila sa inyo. Dahil yung reputasyon po ng kanilang samahan ang inyong sinisira, hindi naman si chairman lang eh. Eh paano pa kung abroad? May karapatan din sila dahil sinisira din yung reputasyon ng mga yan. Yan po yung warning ho yan. Pero pwedeng mangyari. Inuulit ko. Kaya yung sinasabi ng mga abogado na warning sa inyo, warning yun pero gagawin yun. Ang alam ko meron na eh. Baka hindi pa nyo alam. Ang alam ko may nag-file na. O di ba? Saan kayo pupulutin yan? Lahat kaso ang aabutin nyo. So, mga taga-Rappler, hindi nyo kami kalaban. Bahagi rin kami na naghahatid ng balita. Yung trabaho namin, huwag nyo pakialaman. Yung trabaho nyo, pero pag pinakaalaman nyo kami, papakialaman na namin kayo. Meron tayong batas. No one is above the law. Di ba, partner? Oo, at paalala din, Partner Mike, sa mga kasamahan natin sa media, binalaan nga kahapon, no? Pinalalahanan ng legal counsel ni Pastor Apollo C. Kibuloy, Executive Pastor in the Kingdom of Jesus Christ at Chairman ng SMNI. Ang lahat ng media, hindi ito pananakot ha. At least may warning pa nga, Partner Mike laban sa paglalabas. Oo nga, mabait pa nga sila. Ng mga mapanirang balita laban sa butihing pastor. Sa payag ni Attorney Ferdinand Topacio, nilinaw nito na wala pang hatol sa mga kasong isinampa laban kay Pastor Apollo sa Amerika. Bagamat ilan sa mga ito ay na-dismiss na. Binigyan diin ni Attorney Topacio na basura lang ang inilabas na wanted poster ng Federal Bureau of Investigation o FBI dahil hindi naman nagtatago si Pastor Apollo at hindi naman ito convicted sa namang kaso. Samantala, inihayag naman ni Attorney Dina Tolentino Fuentes, legal counsel ng KJC na nakabase sa Davao na walang kaso laban kay Pastor Apollo ngayon sa Pilipinas. Ngunit, nilinaw na sinimula na ngayon ng legal team ng KJC ang paghahain ng kaso laban sa mga taong nagpapalabas ng mapanirang mensahe laban sa butihing pastor. Ayan. Tama yan, partner. Kanina, may tuloy ko lang yung sinasabi ng sulat ng Rappler na nilabas nila. Ayan, sabi ko, nagpapaawa sila o naghahanap ng kakampi. Pati yung KBP. Isipin nyo kayo mga taga-Rappler, hindi nyo alam kung ano ba yung KBP. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, wala namang authority yung mga yun. Kasi pinapalabas nila na dapat daw isanksyon ang mga taga-SMNI o ang SMNI dahil member ng KBP sa mga ginagawa natin. Teka muna, yung bang KBP, tanong ko nga sa inyo sa Rappler, ako 35 years na ako sa broadcast, may nagawa bang tulong yan sa media? Maraming medyang walang sweldo, maraming medyang namatay, maraming medyang walang security of tenure, may nagawa bang KBP? Huwag niyong bulihin yung KBP, wala namang power yan. Walang authority yan. Nakita niyo sa ABS-CBN, may nagawa ba yung KBP? Wala naman eh. Tinanong nga sila sa Kongreso kung ano magagawa. Wala. Hindi nga lang may paliwanag kung anong kanilang karapatan eh. Simpleng organization lang yung KBP. Huwag mong gamitin, Rappler, na isasanksyon kami, isasanksyon ang mga reporter dito dahil kung ano-ano inyong paniniwala, maling-mali. Naghahanap kayo ng kakampi pero lumalabas lang yung kabubuhan nyo. Aber, paliwanag nga nyo, anong authority ng KBP? Pasintabi na, kilala ko ang marami dyan, kaya nga hindi na ako ng membro dyan eh. Wala naman akong pakinabang dyan eh. Wala naman nagagawang tulong sila sa atin. Meron silang organization pero walang authority kung paano mag-sanksyon, paano sila tumulong sa mga media. Marami mga medyang hirap sa buhay, hindi naman natulungan nila. Tapos sasabihin yung sanksyon, anong sanksyon magagawa nila? Inuulit ko yung ABS-CBN nga eh. Hindi lang reporter na wala ng trabaho doon eh. Yung buong company, pinasara eh. O anong nagawa ng KBP? Member sila. At ito pang malaman nyo mga taga-Rappler, marami nang hindi member ng KBP. Ang GMA7, umalis na dyan, hindi na member. Marami, ayoko nang magitin. Marami ng network ang hindi member ng KBP. Marami rin broadcast anchor at reporter, hindi member ng KBP kasi wala naman talagang nagagawang tulong yan. Tapos bubulihin nyo na gumalaw para bigyan kami ng sanksyon. Naku, ang layo ng nalalaman nyo sa industriya ng broadcast. Iba yung broadcast industry, alam namin ang aming responsibilidad trabaho. Di ba? Sa mga taga-Rappler, alam mo na. Bago kayo mag-akusang disinformation at umaatake kami sa mga kalaban ng gobyerno or lumalaban sa gobyerno, kayo yun, trabaho nyo yun.
pero pinapasa niyo sa amin. Di ba, partner? Partner Mike, tanong ko sa Rappler ngayon, ito na may galing kay Attorney Topacio, masakit ba na marinig na tawagin kayong least media in the Philippines? Masakit talaga yun. Lalo na kapag kayo naman, wala tayong ibang naririnig, partner Mike, kundi puro banat din sa gobyerno at maging sa ating chairman. Wala nang everyday ata, may mga nakahanda na yung mga artikulo at kanila lang ipapalabas anytime para lang banatan ang ating chairman, Pastor Apollo C. Quiboloy. Well, masakit talaga, di ba? Ganun talaga. Kung ayaw nilang tumigil, may mga batas naman, ay talagang makakasuhan sila. At nandiyan yung mga abogado, ready na yung mga abogado. At saka alam ko, may mga nakapile na. Hindi tayo nagbibiro. Ang mga abogado nga kahapon, nagwa-warning lang. Ako alam ko, may mga nakapile na kaso laban sa kanila. Hindi ba iwasan nyo kasi libelos talaga Di ba? Tingnan natin kung ano mangyari. So, sana naintindihan nila. Inuulit ko, iba ang broadcast industry kaysa sa katulad ninyo sa Rappler. Wala kayong utang na loob sa gobyerno o wala kayong wala kayong pinanghahawakan kaya kayo kung ano lang gusto niyo gagawin niyo. Kaya kami po hindi. Ang broadcast may prangkisa at may frequency na pag-aari ng gobyerno, lalo na yung frequency. Anytime pwedeng bawiin yan kung magiging kalaban ka ng Estado. Tsaka bakit mo malalaban ng Estado? Ang gobyerno ay taong bayan. Ang gobyerno ay pag-aari ng taong bayan. Bakit natin lalabanan? Tulungan natin ang gobyerno. Pera ng taong bayan ang ginagamit nila. So atin yan Hindi naman tayo katulad nila. Banat sila ng banat na hindi nakakatulong. Trabaho nyo. Huwag nyo kaming pagbintangan. I-correct ko lang, partner Mike, least trusted media. Ayan nakalimutan ko lang yung trusted media. Ganun. Kahapon, binanggit talaga niya. Masakit ba? Natawa nga ako Ngayon, partner Mike, nalalaman mo, marami na kasing naniniwala sa SMNI kumpara sa Rappler. Wala tayong magagawa dyan. Kasi ang media, ang SMNI kasi, bago lang, nawardag tayo, most trusted media. Ayan lang, kasimple. Tsaka hindi lang. Itong SMNI, anong gagawin nyo dyan? Ito, karirin nyo lang yung 25 years ko na prangkisa nito. Di ba? Karirin nyo lang. So, legal na legal lang lahat. Di ba? At wala namang ground para kami isilipin ng gobyerno dahil kami ngayon tumutulong. National building nga Nation building. Totoo. Nation building. Nation building ang sabi ng chairman. So, ibig sabihin, tumutulong. Kaya nga nation building. Tumutulong ang istasyon, ang network sa gobyerno. Di ba? Baka kayo pwedeng balikan pero kami hindi. Pero sabihin nyo kami pagbintangan nyo ng ganon-ganon. Mali yan. Mali. Nabasa ko yung haba-haba nung sinulat nyo ilang beses nakita ko yung pangalan ko doon tsaka yung pati yung sa Pimbayan, itong programang ito. Pero by the way, nakikinig pala kayo, nanonood pala. Sige, magandang umaga. Sana mo magandang almusal nyo, mga taga-Rappler. Kayo pa rin nakikinig dito. Salamat po sa inyong pakikinig dito. Salamat po.